Talagang dismayado sila. Karamihan sa mga na-meet natin dito ng mga subscribers natin, mga nabudol. Oo, talagang sobrang dismayado sila at talagang, alam mo yun, lahat naririnig ko na hindi sila uwi ng Pilipinas, saka lang daw sila uuwi ng Pilipinas kapag hindi na si Bongbong Marcos yung presidente. Yung mga tipong ganon, nakakalungkot, no? Nakakalungkot kasi daw before, nung si PRRD yung presidente, proud na proud sila. And even yung mga ibang lahi na mga katrabaho nila, kilalang kilala din ng bansang Pilipinas dahil sa magaling na leader na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero nagbago daw lahat simula nung nanalo itong si Bongbong Marcos. At pati yung mga kapwa natin Pilipino dito, demoralized and nag-aalala sa mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas. Gawa ng, syempre, karamihan naman sa mga kaibigan or mga kakilala natin na nasa abroad, pamilya ang dahilan kung ba't sila lumabas ng Pilipinas eh. Pero ngayon, nag-aalala daw sila para sa kalagayan, katiwasayan at safety ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Majority ng mga nakakausap natin dito ay, actually lahat ng Pilipino dito nakatutok dyan sa nangyayari sa Pilipinas. Sa yung mga, may mga rallies ngayon nagaganap, yung mga panggigipit kay Inday Sara and yung mga corruptions na ine-expose. Nagtataka sila bakit sa dami ng mga ine-expose na corruption ng gobyerno, bakit hindi daw nababalita ito sa mga mainstream media. Nakakalungkot kasi karamihan sa mga Pilipino dito, ang access nila doon sa mga mainstream media na alam natin bias talaga. Kaya inaano natin dito, sinasabi natin dito na kung gusto nila ng fair na na news outlet na mainstream, SMNI talaga dahil yun na nga naghahatid ng patas na Yan, Jay, shooting. Hindi, talagang grabe ang mainstream media ngayon. Talagang bulok na bulok nga. Yung lola ko nga binilan ko nung nakaraan ng TV para kahit papaano sana may mapanooran. Alam mo, nung pinapanood na ng lola ko, SMNI na lang tsaka mga vlog natin. Dahil nanggigigil na rin at nabubuisit na sa mga balita kasi ang layo na daw sa katotohanan. O lalo Eto nagtataka nga ako sa Pilipinas kasi ibang-iba na, Jay, no? Sa Pilipinas, ang namamayagpag ngayon, yung mga taksil sa ating bayan. Katulad na lang nito, ni Antonio Trillanes. Yan namamayagpag ngayon si Antonio Trillanes dahil di na tayo magtataka kasi sabi ni PRRD, nagtatrabaho yan kay Bongbong Marcos Jr. At isa pa, sa mga namamayagpag ngayon, itong kalaban ng gobyerno, walang iba kundi si Franz Castro at si Joe Maciso na mismo ang nagsabi na kasama nila yan. Di ba? Yan ay mga front nila. Now, kaya yung mga kababayan natin diyan sa ibang bansa, pati na rin dito sa ating sa Pilipinas, ay magtataka talaga. Kasi 360-degree turn sa panahon ni Pangulong Duterte iba, ngayon iba. Ang pinapahalagahan ngayon ay yung ang nakakalungkot nga, yung walang ginagawa, yun ang pinupuri nila. Yun ang yung nagsisinungaling, yun ang pinaniniwalaan nila. Yun ang nakakalungkot ngayon. Hindi ko alam, pero sana, ako, hopeful pa rin ako na yung mga kababayan natin na hindi na mga nagsasalita ngayon ay pagdating ng panahon na kinailangan sila ng kanilang bayan, ng bansang Pilipinas, ay lalabas pa sila para iligtas natin sa ligtas na kapahamakan ang ating bansang Pilipinas na ngayon, sa tingin ko, ay medyo palubog na dahil katulad ng sinabi ko kanina, ang mga nagsasalita palaki din ng utang natin. Isang disbarred na attorney. Aba, saan ka nakakita? Isang disbarred na attorney nagkaroon ng lakas at kapal na muka na ipadisbar ang isang vice presidente na kaupo at at the same time ay abogado. Siguro itong si Gadon ay naghahanap ng kanyang makakasama. Naghahanap ng damay ba? Bukod doon, bukod doon kay naghahanap siya ng damay. Si Gadon kasi medyo matagal-tagal na wala sa spotlight yan. So matagal-tagal hindi na-expose. So baka mamaya siguro, syempre, sasabihin ni Gadon
Ako, simulat sa pool, pinagtatanggol ko ang Marcos. So, syempre, kailangan ko rin laging makita dyan sa camera. Hindi yung parang nawala kasi ito di ba? Nawala to. Hindi lang lagi si Trillanes. Parang siguro nagsiselos at napag-isip-isip niya na lagi na lang si Trillanes ang bida. So, kailangan ko rin gumawa ng eksena para ma-expose din ako dyan sa camera kahit papano kailangan ko ding umepal. No? Yun yung nakikita ko dyan kay Gadon. Tsaka ito sino si Gadon para magsalita siya na i-disbar si VP Sara? Tsaka ang desisyon ng disbar hindi magmumula sa isang attorney lang. No? Kundi pinagdidesisyonan niya ng mataas na pagpupulong, hindi yung basta-basta sasabihin mo lang na mag-ain ka ng disbar porket na disbar ka. Diba? Parang ano naman yun. Parang ang kamatis, pag nilagay mo yung kamatis sa kahit mga kamatis na wala pang nabubulok kailangan magsama-sama na silang mabulok parang ang pangit naman nata no na Gadon. Kaya ka nadidisbar wala sa ayos yung kukote mo Boss Dada? Boss Dada. Kay Gadon. Kung si Pinoy merong aso na si Trillanes, ang mga Marcos loyalist meron ding aso. Itago natin siya sa pangalang Gadon. Na ang trabaho lang nito, kumahol ng kumahol at mangagat ng mangagat. Meron pa siyang sinabi na nagsisisi daw siya na sinuportahan daw niya ang mga Duterte. Huwag ka mag-alala, hindi dahil sa iyo kaya nanalo mga Duterte. Wala kahit na magsisi ka, huwag ka mag-alala din dahil nagsisi din yung mga tao dahil binudol niyo sila into voting for a president that is incompetent. Yun lang ang masasabi ko. Dapat ito hindi na pinagpapapansin tong tao na to considering na hindi naman nanalo ito nung nakaraan dahil wala namang silbi sa buhay ito. Buti nga kamo, Boss Da, hindi nanalo. At na-disbar pa ito dahil ang ugali nito, ugaling aso talaga. Kaya hindi na dapat pinagpapapansin yung mga ganyan. Nagpapasikat lang yan. Sa totoo lang, itong si Gadon, kung talagang yung bossing mo na si BBM magaling, hindi sana nanalo ka. Pero hindi ka nanalo. Ibig sabihin, ayaw sa'yo ng tao. Pati yung mga kumakausap sa'yo dyan, ayaw sa'yo niyan. Tandaan mo yan. At ito nga, si Gadon, kung sa tanching ito yung pambato Ito yung laging ibinabato ng ibinabato. Tapos, pagka binato, kakahol. Ngayon, At ang problema dito kay Gadon, di ba ang trabaho nito, poverty alleviation, Yes. Hindi naman ata kasama sa trabaho niya ang pagsasampa ng disbar. May trabaho ba yan? Hindi ko alam Hindi natin alam kasi hindi natin nakikita yung mga accomplishment reports nito kasi as far as I know, parang isang buwan pa lang naman ako nawawala dyan. Mahirap pa naman yung mga Pilipino pag alis ko. Mukhang babalik ako ng ganun pa rin naman. Baka mas mahirap pa Pilipinas dahil sa dami ng kinukulimbat sa pondo ng gobyerno. Correct ka dyan, Boss Dada. At hanggang ngayon, parang hindi na wala na nga sa isip natin to si Gadon Akala ko ninamo na to ng lupa. Kasi wala talaga tayong maramdaman. Tingnan mo mga itsura. Tingnan mo yung mga itsura. Lahat ng mga nakadikit ngayon sa administrasyon, parang kinakain na ng lupa. Nakita nyo? Diba? Parang yung aura nila, mas maayos pa yung bago pumasok ang administrasyon ni Marcos kaysa ngayon. Parang nagtutuyutan sila. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, hindi siguro nagpupulbos to. Kaya medyo nagiging tuyot. Sa totoo lang, nakaka-stress talaga maging part ng gobyerno na to. Kaliwat kanan yung mali, kaliwat kanan yung palpak. Di ba, noong nakaraan, nagsabi yung presidente na kakatanim lang daw nung palay, inani na nila. Saan ka nakakita? Tapos ito naman, may nakaraan naman tayo nakita na kailangan daw ng mga solar dahil kahit daw umuulan dito, may araw. Ewan ko, sa planeta nakatira itong mga ito, parang sabog Wala sa hulog. Master Judea, Boss D, yan ang pinakamahirap na posisyon dito sa Pilipinas. Ang ipagtanggol mo yung mali. Kaya lahat ng mga nakapaikot dyan, lahat ng mga sunod-sunuran dyan sa administrasyon, nai-stress ng gusto. Dahil alam din nila sa sarili nila na mali talaga yung ginagawa nila at mali din yung pamamaraan kung paano nila ipagtanggol. Katulad lang yan. Hindi nila alam kung paano ipagtatanggol yung mali. Oo, hindi nila alam. Alam nila. Alam nila ipagtanggol kasi ang iniisip nga nila, kagaya ng
iniisip ni Marcos Jr. na tanga-tanga ang mga Pilipino. Kung maiintindihan nyo ng gusto yung pahayag niya nung nakaraan, kagaya nga na sinabi ni BP Sara na parang pinagmumukha niyang walang alam ang mga Pilipino, no? So ganyan yung ganyan din yung iniisip ng mga aliporis niya. Nasa isip nila, hindi naman tayo mapapansin kasi tanga naman ng mga Pilipino. Yun ang nasa isip nila. Kaya ngayon siguro nagsisiganyanan yung mga pagmumukha ng mga yan dahil sobrang stress na at saka ang hirap promise. Ang hirap ipagtanggol ng mali. Correct. At ito na itong si Trillanes, tama yung sinabi ni Boss D kanina ni Boss Dada Kung si Pinoy dati, mayroong Trillanes, ngayon si Marcos, mayroong Gadon. Kasi ito si Gadon, wala na to Kumbaga yung political career nito, wala na, lubog na. Wala na to Kaya kahit anong gawin ni Gadon, okay lang yan sa kanya Na-disbar na siya, hindi siya nanalo sa election. Siyempre, saan pa ba siya didikit ngayon? Wala na siyang ibang mapupuntahan kundi dyan sa amo niya, si Marcos Jr. Kaya kahit anong ipagawa sa kanya, katulad niyan, pagpa-file ng disbarment kay BP Sara Duterte, gagawin niya yan. Pero hayaan na natin yan, mga partners, no? Ang pagtuunan natin ng pansin ngayon, itong mga sikat, kasi si Gadon, palubog na to, tsaka si Trillanes. Tsaka siya, may pahabol pala ako doon kay Trillanes. Sige, sabihin mo muna. Kasi kanina napanood ko yung balita dyan kay Trillanes, sinabihan niyang baliw si BP Sara, no? At yung yung about dun sa impeachment ay hinog na daw. Alam mo, Trillanes, ang galing mo din, no? Buti ikaw alam mong baliw si BB Sara, pero sarili mo hindi mo alam na baliw ka na. No? Correct. Yung pinakamalala dun Alam mo yung ibang tao na nababaliw na, pero sarili mo hindi mo alam na nababaliw ka na rin. Tsaka yung sinasabi niyong hinog na yung impeachment kay BP Sara Duterte. Oo naman, obvious. Obvious naman na ang sinusunod ng gobyerno ay ang grupong Makabayan Bloc. Yeah. Dahil sa nakikita namin, kung ano yung sabihin ng Makabayan Bloc. At, kasi kada may interviewin na about sa impeachment ni BP Sara, De Lima at Franz Castro lang ang laging humaharap at nagsasalita dyan sa tungkol sa impeachment kay BP Sara. Kaya nakikita ko dyan na mukhang sunod-sunuran ng gobyerno sa Makabayan Bloc. Ito yung playbook nila talaga, patanggalin si BP Sara Duterte. Pero ano yung sabi ni BP Sara Duterte kanina? Nasagot niya regarding dito sa mga impeachment na yan. Sabi ni BP, they can always try. Tingnan natin, sabi ni BP Sara Duterte. Sabi ni PRRD, mas gusto nga doon ni BP Sara, walang problema. Uwi siya sa Davao. But anyway, Boss Dino, may isa pang issue tayo dito, yung kakasuhan daw na kinasuhan kanina, sinampahan ng kaso si BP Sara Duterte ng mga pulis. Okay, samantala pero nagsampa sila ng kaso kanina, pero si BP Sara Duterte magkakaso din ng kasong kidnapping, robbery, disobedience laban sa ilang opisyal ng pulisya kaugnay sa nangyaring insidente habang inililipat ang kanyang chief of staff na si Atty. Zuleika Lopez sa ospital noong weekend. Dagdag din ng pangalawang Pangulo, may playbook na sinusunod para siya ay makasuhan sa ilalim ng anti-terrorism law. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Natanggap na ni Vice President Sara Duterte ang subpoena na isinilbi ng National Bureau of Investigation. Iimbestigahan ng NBI ang umano'y grave assault at violations sa ilalim ng anti-terrorism law na maaaring nagawa ng bise. Pero iginiit ni Vice President Sara, I believe pinipilit na lang talaga nila na gawa ng kaso yung mga remarks ko. Tatawa ako sa violations on the anti-terrorism law kasi sinusubukan nila to reach sa aking properties and assets. Sabi ni Vice President Duterte na may sinusunod silang playbook para siya ay makasuhan sa ilalim ng anti-terrorism law. Aniya, ginawa na rin ito kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Ano bang gusto nilang gawin? Kaya sila nag-file or nag-charge ng anti-terrorism law. Gusto nila mag-cancel ng passport. Gusto nila mag-red notice sa international. So, hindi ka makakagalaw overseas. Gusto nila mag-amlak, anti-money laundering
violations. So, ibig sabihin nun, i-freeze nila yung pera mo at yung properties mo. Dagdag pa ni VP Sara, nasa sinusunod nila na playbook, nais nilang magsagawa ng search warrants upang makapasok sa kanyang property. Gaya aniya sa ginawa sa pamamahay ni Teves, unang papasok ang clearing team ng mga otoridad para magtanim ng mga baril at mga posibleng iligal na bagay gaya ng droga. Pagkatapos, papasok ang search team. Pagpasok sa search team, syempre, nandoon na yung mga hinahanap kuno nila. So yan ang sinusunod nila. It's not without precedent ang pag-file nila ng anti-terrorism law. Ani VP Sara na pinipilit lang ng mga ito na magkaroon siya ng mga paglabag sa batas. Malinaw ani ito na isang uri ng pang-uusig at pangharas. Iginiit pa ng pangalawang Pangulo na bilang isang abogado, alam niya anong legal at illegal. Kaugnay yan sa kanyang nasabi laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi actionable ang maghabilin ka. Hindi actionable yun. Walang active threat kung hindi ako mamatay. Walang mali doon. Walang illegal doon. Kinwestiyon din ni VP Sara ang pagdodoble ng seguridad sa presidente at first family. Nilalakasan niyo yung security niya? Ibig sabihin ba nun, papatayin na ako? Why for? Will you double the security? Diba? Itong mga dictators and oppressors, unfortunately, hindi sila magaling mag-isip. Hindi nila iniisip na lahat ng sinasabi nila, it doesn't make sense, especially kapag nagsisinungaling ka, mahuhuli at mahuhuli ka sa pagsisinungaling mo. Kaugnay naman sa nangyaring insidente habang inililipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez sa ospital noong weekend, magsasampa ng kaso si Vice President Sara sa ilang opisyal ng pulisya. Initially, we are filing charges against them as well for disobedience, for kidnapping, for robbery. Matatandaan na nagkaroon ng tensyon habang inililipat sa Attorney Lopez sa St. Luke's Medical Center. Sa pulsa video, napilit isinara ng isang pulis ang likod na pinto ng ambulansya habang nakatayo pa si VP Sara at ang ibang tao. Bagay na ikinagalit ng mga taong nakapalibot sa bise. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubico, SMNOI News. Alright. Bastos So, talaga sa yung akin, pulis no, na yun. ito, mga partners, no, ako halatang-halata yung ginagawa nila eh. Hindi ito talagang naaayon sa batas ng Pilipinas, hindi ito para sa mga Pilipino, kundi para sa kanilang kapakanan. Itong ginagawa nilang ito ay suppression talaga ito, panggigipit sa mga Duterte. Actually, maraming bagay yan eh. Panggigipit sa mga Duterte para ipakita ang kanilang kapangyarihan na kapag may kumonta sa kanila, ganito ang mangyayari. At ang pinaka-importante dito, the last but not the least, ayaw nilang magkaroon ng pagkakataon ng mga Duterte na matanggal sila sa pwesto. Kumbaga, gusto nilang kumapit sa pwesto kasi pag sa panahon, sa oras na mawala sila sa pwesto, uusigin sila ng taong bayan sa pinagagawa nila sa ating bansang Pilipinas dahil sa pagkawala ng napakalaking pondo ng Pilipinas. Yun ang pinag-uugatan siguro nito. Ayaw nilang mapatalsik sa pwesto kasi alam na nila ang mangyayari sa kanila pag sila ay napatalsik sa pwesto. Tingin mo, Boss D? Itong mga ganitong galawan, yung terorista, gagawin kang terorista, ano na talaga to? Ito, ganito na yung, si Boy Rimulya na ano nito. Para sa akin ito na ang ano niyan, ang playbook na ni Boy Rimulya yan. Kasi ganyan na ganyan nakakalungkot lang talaga kasi ginawa ni PRRD yung anti-terror law para magamit doon sa mga talagang terorista. Pero ngayon, ginagamit na nila yung anti-terror law unang-una sa mga kalaban talaga nila sa politika. Yun talaga ang ano, yun ang nakakalungkot, weaponized talaga siya. O hindi talaga nila naiintindihan yung ano yung napakaganda sana ng rason nito ni PRD para ipasa itong ano na to, itong batas na ito Tama si Inday Sara, if-freeze yung assets mo, hindi ka pakikilusin, merong mga unlimited searches sa iyo,
Talagang kasi nangyari yan, meron ngang president, sabi nga niya. Yung kay Tevez, nagkaroon ng, yun yung naging president nitong mga ganitong galawan. Kasi unang-una sa lahat, meron pang magsasampa ng demanda kay Inday Sara. Si Inday Sara, unang-una sa lahat, parang presidente, meron siyang immunity sa mga kaso. Kaya dahil hindi nila pwede kasuhan si Inday Sara, ang pwede mo lang naman ikaso kanila Inday Sara is yan, mga graft and corruption and all. At saka kung pumatay sila ng nakita mo, yan. Pero kung yung mga gusto nilang mangyari na threat, something, ganyan, wala, hindi mo pwedeng sampahan ng kaso Inday Sara. Meron siyang immunity as far as I know, hindi ako abogado, pero yun ang pagkakaintindi ko. Kasi si PRD noon, ang daming mga threats na binitawan noong panahon niya, hindi nga nila na-demanda di ba? Pero etong tawan-tawa talaga ako dyan sa yung pinalalabas nila na merong mga threat doon sa pag pinagsasabi ni Inday Sara, malinaw naman na ipinaliwanag na rin yan kahit ng mga abogado sa mga YouTube channels and sa mga nakakausap natin na talagang wala. Pero dahil nga wala, hahanap sila ng ibang pwedeng gawin para mahawakan nito si Inday Sara. Hindi naman takot si Inday Hindi ba? Pero may nakakalimutan tayo mga boss gusto ko lang ipaalala sa inyo Kasi kung matatandaan ninyo, noong tinawag nilang baliw, kasi kanina sinasabi ninyo, sabi ni J. Guevara, sabi ni Trillanes, baliw daw si Inday Sara. Natatandaan ninyo na si Inday Sara naghamon sa Kongreso na magte-take siya, mag-undergo daw siya ng psychiatric test and then magpapadrug test pa siya. Pero ito daw mga young goons, magpa-drug test din. Isa lang daw hihingi niya drug test. At matatandaan ninyo, itong napakayabang na si Suarez na parang nagkaroon na stiff neck. Natatandaan nyo, nakikita nyo yung kumakalat na ngayon? Kumakalat na mga videos ngayon na si Suarez halos hindi makalingon kay Inday Sara nung in-approach niya yung yung mga committee chairmans. Di ba? Hindi halos makalingon. Samantalang yabang-yabang ng Suarez na yon. Sabi ni Suarez noon, magpunta na lang siya, umattend na lang si Inday Sara sa good government, tapos mag-take ng oath, magpapadrug test daw sila. Kaya singilin natin si Suarez. Nako. Kasi nag-take na ng oath si Inday Sara at umattend na sa good government. Tama. Nasaan na yung drug test mo? That's all for me. Natawa ko doon sa sinabi mong may stiff neck, Boss Dino. Ganun talaga. Di ba yung may mga utang na tao, hindi makatingin ng diretso sa inutangan nila? Parang ganun ang nakikita ko Bakit? May utang ka ba? Jay. Hindi, tsaka yung sa sinabi ni, natandaan ko nga yun, Kasi sinabi ni Suarez yun pag nag-take daw ng oath itong si BP Sara, magpapadrug test sila. Papadrug test sila. So, asan na? Abante, Dan Fernandez. Lalo gustong-gusto ko si Paduano. Yun? Oo, yun isa sa mga inaabangan ko magpa-drug test. Tsaka... palagay ko, palagay ko si Paduano. Palagay ko hindi drug test ang kailangan nun. Mental. Ay, sorry. Baka nasobra sa Viagra yun. Kaya, kaya laging galit Boss Dino. Resibo. Baka, hindi ko sinasabing baka lang. Pero kung gusto nyo, di ba, nire-request din yan ng ibang mga anti-Duterte na Psychiatrist. Si BP Sara, isama nyo na rin sila Paduano. Kasi baka mamaya, mahirap niyan. Mamaya, syempre, congressman. Lahat na pala kayo para mas maganda yung labanan, di ba? Kasi yabang-yabang nila Oo. Puro kayo hamon kay BP Sara. Ngayon, pag kayo yung binabalikan, nagsisilayuan kayo. At doon pa nga lang sa drug test, hindi nyo pa nagagawa. Tapos, puro kayo hamon ng hamon. Parang... mga wala ba kayong tutut? Hindi. Talaga hindi na talaga patas. Wala na sa hulog ang bansang Pilipinas. Wala nang batas. Kasi ito kung ang sinasabi nila lagi, itong mga hearing dyan sa Kongreso, sa Senado, and aid of legislation. Kung yan ay in aid of legislation, hindi lang si BP Sara dapat ang iniimbestigahan nyo. Kasi yung Speaker of the House, meron siyang confidential funds. Yung Office of the President, meron siyang confidential funds. So, nakakasiguro ba kayo na safe
ang confidential funds ng Speaker of the House. Hindi, at nandito ng, yan eh. Nandito Office sa akin of, yan eh. the President, Ito yung mga diba? kailangan nilang pag-usapan, no? Ito, pag-usapan din tong 25 tons of gold na nagkahalaga ng 129 billion. Tapos yung PhilHealth Fund na nagkakahalaga ng 89 billion at meron pa dito yung Maharlika Fund na nasa 250 billion, GSIS, SSS, marami pa, ang dami pa dito na kailangan nilang imbestigahan at pag-usapan. At ineri yan ni PRRD. Yes. Isa nga yan sa mga gusto kong i-point out, itong si Lucas Bersamin, gigil na gigil kay PRD. Ang nakapture lang niya is yung pananawagan ni PRD sa armed forces kung susuportahan niyo pa ba itong ganitong klase ng administration. Sinabi kasi ni PRD na pupunta ako sa kampo and then I will talk to the soldiers, I will show all of this, and then I will let them decide if they are still going to protect and support this kind of government. Plain and simple, tinanong si PRD, kayo po ba isasama kung magkakaroon ng EDSA revolution? Sabi niya, hindi. I'm not up for that. Ang sa akin lang is, I will show them proof, I will show them kung ano yung mga ninanakaw sa gobyerno natin, and then I will let them decide kung suportado pa ba nila yung gobyerno. Ang daming sinabi ni PRD ron. Si Inday Sara ganun din. Nung nag-Zoom meeting kami nila Inday Sara, ang dami din niyang mga binitawan doon na mga impormasyon. Pero makikita mo si Lucas Bersamin, ang nakikita lang niya is yung gusto niyang makita at yung magdagdag ng mga salita doon sa kanyang mga statement na hindi naman sinasabi nila Duterte in Inday Sara in the first place. Si Duterte sinasabi niya na makapal daw ang moka for asking ang garapal daw na kausapin at hilingin sa mga armed forces sa mga armed forces na mag-withdraw ng support sa gobyerno. Hindi naman ganun yung sinasabi ni PRD. Tsaka ang hilig kasi, ang daming epal ngayon, ang daming presidente. Napakadaming mga sumasagot sa issues na ibinabato, hindi naman sila kasali. Correct. Ang away na to is away ng mga nasa gobyerno, yung hinalal ng taong bayan. So dapat ang nagsasagutan yung mga halal ng taong bayan, hindi yung mga hangal ng bayan. sa bayan. Oo. Itong si Inday Sara, ang dami niyang binanggit na mga yan, si Mary Grace Piato sa sinasabi na. It turned out, according to Inday Sara, si ano pala yan, yung Lisa asawa ng Marcos. presidente, di ba? Alam mo yun, napakaraming mga pinagsasabi rito, pero makikita mo na hindi talaga nagiging ng traction kasi hindi hina-highlight ng media yung mga information na binibigay ni Inday Sara. Etong mga congressman, yan mga mayayabang na nagko-call out kay Inday Sara ngayon, subok na natin yan. Na kapag kaharap nila si Inday, nanginginig ang mga bombelyas nila. Kurok. Kahit yan si Trillanes, makakaharap niya si Inday, sigurado ko baka mahimatay yan sa takot. Kita mo naman si Inday Sara, mag-isa siya. Yes. Pumunta siya sa Congress. Anong ginawa niya sa mga congressman na call out sa kanya? Pinahiya niya. Pinag-swear siya, pinag-take siya ng oath kahit isang tanong walang itinanong sa kanya. Correct. Sabik na sabik silang makita si Inday Sara pagdating ni Inday Sara doon nga. Hindi ba? So, ganun din yan si Trillanes. Kapag nakaharap niya si Inday Sara, malamang sa malamang, tuturuan ni Inday yan ng batas. Correct. Kasi nga, abogado si Inday at yung mga nagsasalita against the Dutertes, ano lang naman niya, alam naman natin na kumubra na yan. Itong ginagawa nila kay Inday Sara na kasampahan nila ng kaso anti-terror law, nakakahiya. Tayo mga Pilipino, you have to understand, ginawa po yan para sa mga NPA. Ginawa po yan para sa mga terorista sa Pilipinas. Abu Sayyaf, ISIS, Maute. Yan po, kaya ginawa yan. Hindi po dapat ginagamit yung batas na yan, unang-una sa lahat, sa mga Pilipino at sa mga kalaban nila sa politika. Ginawa na po nila yan kay Arnie Teves. Kakampi na nila yung mga rebelde. Exactly. Rebelde rin naman si Trillanes dati.
Di ba? Nakita nga natin, alam mo, ito, sukan-suka ako nung nakita ko yung video sa social media na si Akop bilang isang PMAer nakikipag-appear, halos makipagyakapan kay Castro. Correct. Na alam naman natin affiliated according mismo sa dating pinuno ng komunismo sa Pilipinas, si Joma Sison, kanila ito si Castro. So alam mo yun, tuwan-tuwa silang dalawa na nag-a-appear sila na na-contempt nila ito si Lopez. Yan. Alam mo, nakakahiya yun. Sabi ko nga sa inyo, may naikwento nga ako na isang follower natin dito na retired colonel PMAer. O na lungkot daw siya kasi daw talagang ang unang tinuturo daw sa kanila diyan sa PMA yung maging tapat sa bayan, huwag mangulimbat. Correct. Huwag magnakaw. At unang-una sa lahat, alamin ko sino yung mga kalaban. Anong kalaban? Kalaban ng Pilipinas, kalaban ng konstitusyon. Kasama diyan ng terorista at mga NPA. Nagtataka daw siya bakit ngayon nakikita niya na parang nagbago na, nawala na daw yung yung code of ethics na natutunan nila diyan sa loob. And nakakalungkot daw bilang isang PMAer na yung mga kapwa nila PMAer nakikita nila na ganito. Ayun. Okay. But anyway, eto nga ako nagtataka rin ako, mga partners, kung bakit itong presidente ng Pilipinas nagtatago sa saya ng kanyang mga sekretary, ng kanyang speaker, at ng kanyang mga tagapagsalita katulad ni Gadon, no? Samantalang itong mga Duterte, on the spot na nagtatanong ang media, nagbibigay sila ng kasagutan. No? Sinasagot nila ng diretso, anuman, kahit anong tanong. At yung mga media na yan, hindi po yan binibigyan ng katanungan ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Duterte. Yan po ay on the spot, ambush interview nga eh. Lahat na ibinabatong tanong, kung relevant na sagutin, sinasagot ni BP Sara Duterte, katulad ng ginagawa niya, yung mga press briefing. At si PRRD din, nung nakaraan, di ba, mayroon siyang press con din. Sinagot niya lahat ng katanungan ng mga media. Ako nagtataka kung bakit itong si Pangulong Bongbong Marcos hindi man lang sumasagot sa dapat siyang sumasagot doon sa mga isinisiwalat ng kampo ng mga Duterte, na nila President Duterte, ni Vice President Duterte. So, siya, takot ba siya? Or hindi niya kayang sagutin itong mga ibinibintang dahil totoo? Kami po ay nagtatanong lang. Tingin mo, Jake? Ako ang sasagot. Ikaw na Total, sumagot. ayaw niya naman sumagot. Ako ang sasagot. Dahil alam naman na natin yung strategy ng Marcos eh. Ang strategy nila, simulat sa pool, nung halalan pa lang, ang strategy ng mga yan ay magpa-away-pick. Yun. Makakuha ng simpatya sa mga tao at magtago sa saya ng kanilang mga ina. Ganun. Ayun yung nila dyan eh. Yan yung strategy nila. Kagaya ni Romualdez. Diba? Hindi rin humaharap si Romualdez kay BP Sara sa lahat ng hearing. Si PRRD, hindi rin hinarap ni Romualdez. Ang pinapaharap niya, yung mga bataan niya. Si Marcos naman, magsasalita lang kung hindi ngingisi, magsasalita ng parang kawaan siya. So dati pa naman yan. At dyan nga tayo nabudol eh. Dyan tayo nabudol dyan sa mga ganyang strategy nila na yung aping-api sila, yung kinakaawaan sila, yun ang gustong-gusto nila. Kaya dyan na hindi na rin tayo masyadong nagtataka dyan sa ganyang na bakit hindi sila sumasagot, no? Gawa ng una-una, kapag sumagot si BBM sa mga katanungan, lalo sa ambush interview, baka yung bagong tanim, bigla na naman maharbis. Baka yung tag-ulan, bigla magkaroon ng araw. Oo, yung mahirap nun. Magkasabay yung dalawa na yun. Ulan tsaka araw. Baliw ang kakalabasan nun. Yun na nga ang problema. Kaya ako, yun din ang tinitingnan kong dito, yung dahilan kung bakit hindi nila pinagsasalita or hindi pinai-interview ng on the spot si BBM. Kasi alam na siguro kung anong magiging kalabasan. Pero ako, sa ngayon, binuking ni BP Sara Duterte yung balak sa kanya na siya ay ligwakin, gurgurin. Ika nga, di ba? Unless, sabi ni BP Sara Duterte, unless they want to die. Titirahin nila, gugurgurin nila si BP Sara Duterte, pero may consequence yun. Kasi nagbilin na nga si BP Sara Duterte. Ngayon, ito na naiisip ko. Etong mga to mga utak utak kawatan baka mamaya, etong pagkakataon na naman ito, gamitin na naman noong mga may pangarap sa buhay, may pangarap maging presidente, may pangarap maging prime minister, gamitin itong pagkakataon para sa kanila. Halimbawa,
doon sa Pampanga, di ba, yung mag-asawa na pinagbabaril sa bus, ang suspect noon anak. Kung yun, kapamilya nga mismo nanay niya, binaril niya So, ibig sabihin, yung Pinapatay kamag-anak... dahil sa ari-arian, Sa no? ari-arian, sa kapangyarihan, pera. Eto na, in this case, sa politika naman, kapangyarihan. Kapangyarihan. So, ibig sabihin, hindi imposible na ang kamag-anak mo ay ipagkanulo ka. Traidorin ka. So, sa nangyayaring ito, hindi kaya, may gawin silang hindi maganda kay Pangulong Bongbong Marcos para maibintang kay BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte ipapakulong tapos ang magiging presidente, yun na. Kung maalala nyo, pwedeng mangyari yung ganun. Na kung halimbawa, ito, ano lang ito Hula lang. Hula lang naman po. Conclusion. Yun, artificial lamp. English yun, English yun. Tama ba? Conclusion. Alam nyo, yung mga ganito, ito yung nakita natin noon panahon na namatay si Benigno Aquino. Ninoy Aquino. Na di umano, di ba, dati pa nga, parang pinapatay daw ng ganito, mga kamag-anak nila propaganda na lang yun. Para maging para kaawaan sila ng tao at manalo bilang presidente si Cory Aquino. So, pwede ring mangyari yun na ganun dahil alam naman natin ang sumira sa Senior Marcos ay walang iba kundi ang tatay ni Romualdez. Romualdez din. Romualdez din. Pero Boss D, di ba sabi nga ni BP Sara Duterte, ito talaga na mapumapatay ito ng mga kalaban nila sa politika. So, tingin anong yun nga. Ano yan? Trademark yan. Trademark yan ng mga Marcoses. Kasi katulad na sinasabi ni Inday Sara, nagkaroon ng uprising dahil pinapatay nila si Ninoy. And sa history, sa mga history books, nakasulat na yan. Correct. Nakalagay na yung mga nangyari na yan. Now, itong nangyayari kay Inday Sara, kung matatandaan ninyo, before pa ito, tinanggalan na siya gusto na siyang tanggalan ng security, remember? So talagang alam natin na mayroon talagang ploy para ito si Inday Sara ma-eliminate. Dalawa lang kasi yan. Sabi ko nga, dalawa lang yan para ma-eliminate si Inday Sara sa 2028. Una, through impeachment, perpetual disqualification, para hindi na siya makatakbo sa mga posisyon sa gobyerno. At pangalawa is dedoin siya. Dedoin siya, yun lang talaga. Kasi walang way Malakas talaga si Inday. Malakas ang clamor. Even nung nakaraang election, 2022, alam natin na nagkaroon pa ng ransararan, hindi ba? So talagang gusto ng tao na maging presidente yan. Hindi nila yan mai-deny. At nanalo sila dahil kay Inday Sara. Hindi nila yan kayang i-deny. Ganyan din kasi ang nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy. Natatandaan ninyo na meron siyang mga kaso dito sa Amerika na napakaraming kaso na yon. Pero ang problema, wala silang ebidensya. At to save face, inaalok ang company ni Pastor Apollo Kibuloy na umamin kahit isa lang sa mga ito. Kasi nga, kung ito ay magpo-push through at ihihiring lahat ito sa korte, sa galing ng abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, at na-dismiss lahat ito, nakakahiya yung gobyerno ng Amerika na nag-file ng cases na mga ganito. So, dalawa lang yan. Either para manalo, para at least man lang ma-convict nila si Pastor Apollo Kibuloy. Una, kailangan nilang yung plea deal. Para at least isa man lang sa mga kaso na yun may inamin si Pastor. Which is ayaw ni Pastor gawin yun dahil wala naman siyang ginawa sa mga yun. Pangalawa, extraordinary rendition. Yun. Na patayin siya para lahat ng mga kaso na to, okay na. Hindi na mapapahiya yung gobyerno ng Amerika na matatalo sa lahat ng mga kasong isinampan nila kay Pastor Apollo Kibuloy, because they know for a fact na if that happens, Pastor Apollo Kibuloy will come after them. Ganon din kay Inday Sara, mga bossing. Talagang kailangan either ma-impeach siya if it's not possible, dahil hindi naman matatalino yung mga congressman na nandiyan ngayon sa Kongreso, hindi katulad ng mga dating mga dating Congress. Pangalawa, kung talagang hindi kaya nung ma-impeach siya, talagang patayin siya. Kaya nakatunog si Inday Sara, tsaka may mga kumakalat na issue na parang meron talagang plot at meron ng mga attempt to assassinate Inday Sara. Ang maganda lang kasi kay Inday, natuto na siya sa aral lang nakaraan. Yes. Di ba sabi nga niya na nung panahon ni Ninoy, hindi siya nakapaghanda. Ako,
naghanda ako. Ibahin nyo ako, kaya ngayon ang sinasabi ni PRD, na ibahin nyo si Inday Sara kasi special yan, anak ko yan mas magaling sa akin yan. Tsaka madagdag ko lang dun, yung nangyayari din kay BP Sara ngayon, halos parehas din nung ginawa kay Pastor. Parehas na parehas, pati yung sa mga tanim-tanim para masiraan lang si BP Sara na kamuntikan ng gawin sa KOJC noon, di ba? At talagang nasaksihan ng buong Pilipinas yun. So hindi nagkakalayo, kaya nga iisa lang ang strategy ng Isa administration. lang, pati yung mga ginagamit nilang tao. Oo, bakit? Tingnan mo, Nakita nyo, di ba? si Torre, nandiyan, si Diwata, nandiyan na naman. Nagpakita na Oo, naman. hindi naman affairs ng pulis yan. Kasi itong Congress, meron silang Sergeant at Arms. So, in terms of enforcing yung mga ruling ng Congress, it should be the Sergeant at Arms. Ba't nandiyan dyan si Torre? Ba't nandiyan dyan yung police? Hindi naman convicted. Yun yung hindi kasi alam mo, ang problema kasi sa Pilipinas, nakakalusot yung mga ganito Nakakalusot, hindi sa bagay. Paano hindi makakalusot? Magkakakutsaba lahat sa sindikato, hindi ba? Kaya yun ang nakakalungkot. Pero klaro naman yun sa atin na hindi ito police matters. Ewan ko, bakit pumapayag si Torre na gawin ito sa kanya? O nagagamit siya. Hindi ko talaga maintindihan bakit pumapayag siya. Kasi kung matino talaga siyang alagad ng batas at alam niya yung trabaho niya, alam niya na hindi niya na trabaho to kung iuutusan siya, kahit utusan siya, alam niya na hindi siya dapat sumunod kasi alam niyang mali Pero wala, ganun talaga ang estado ng Pilipinas ngayon. Wala tayong magagawa. Boss D, baka nag-iipon si Diwata ng mga pangbayad sa mga darating na kaso niya next year. Ayun lang. Doon tayo, delikado tayo dyan. Palagay ko, pangarap na maging PNP chief. Yun ang talaga talaga nakikita ko rito. Yun ang pinag-uugatan dyan. Kasi napakalaking napakalaking pagkakataon. Yung maging PNP chief, isang beses siya mangyari sa buhay, lalong-lalo na. Di naman tayo lahat pulis, di ba? But anyway, ang sa akin naman dito, nakakalungkot, kasi porket hindi nagsasalita si BP Sara Duterte na actually nasabi niya na may threat siya May threat ang buhay niya, may threat sa pamilya niya, pero hindi ito pinapansin ng AFP, hindi pinapansin ng PNP, So, yun ang nakakalungkot. Kasi pag si BP Inday Sara pala may threat, tatanggalan ng mga security. Pero pag yung presidente ang may threat, dadagdagan ng security. At ang isa pa, ang threat nila, si BP Sara Duterte. Saan ka nakakita ng ganun? Si BP Sara Duterte kasi, hindi siya yung mahilig magpaawa sa mga tao na, may threat ako, ganito, kailangan suportahan niyo ako, pagtanggol niyo ako. Hindi katulad ni Pangulong Bongbong Marcos na sa isang pagsasalita niya, speech niya sa bandang Mindanao ata yun, parang humihingi siya ng tulong doon sa mga militar na ako, may mga impeachment attempt sa akin, may mga ganitong attempt sa akin. Ganon kawig si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga, eto, ginagawa nila lahat ng paraan para mapabagsak si BP Sara Duterte dahil alam nila na napakalakas ni BP Sara Duterte. Hindi nila po pwedeng itanggihan dahil nakikita sa social media. Sila na nga mismo ang nagsasabi at sila ay galit na galit sa social media dahil ang social media ay binabanatan sila na binabanatan. Tulad ng halimbawa, yung mga maliliit na issue, katulad nito, ginagawang issue, yung kay Attorney Zuluaga, na sinasabi nila na drama lang daw. Alam mo itong mga supporter ng mga bangag, wala na talaga silang ibang masabi, kundi yung mga maliliit na issue ginagawa nila, pinapalaki. Katulad ditong lang pangyayari, yung pagkaka-contempt ni Atty. Zuluaga, nung isa pa, ginagawa nilang parang ginagawa nilang issue, ginagawa nilang drama daw. O eto, makinig kayo. Hindi totoong drama lang ang pagkakasakit ng dalawang staff ng Office of the Vice President ayon kay VP Sara. Malinaw itong resulta ng panghaharas ng mga kongresista. Kaugnay nito ay naglabas ng pahayag ang Veterans Memorial Medical Center sa sitwasyon ng dalawang staff ng OVP sa kasalukuyang naka-admit sa naturang ospital. Si Almar Pozuelo, magbabalita.
Natural na umani ng batikos mula sa mga kritiko o pagkaka-admit sa ospital ni na Office of the Vice President Chief of Staff Atty. Zuliaca Lopez at Special Disbursement Officer ng OVP na si Gina Acosta. Kasalukuyang napapagaling sa VMMC ang mga nabanggit na staff ng OVP matapos ang ginawang pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability. Ayon sa mga umuusig sa OVP, drama lang daw ang ginagawa ng mga na-admit na OVP personnel para daw makaiwas sa asunto. Bagay na sinagot ni na VP Sara Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa. Pwede palang i-drama yan. Pwede bang i-drama yung pagka-collapse mo. Nakita naman yun, you can judge for yourself. Oo, kasi tineterrorize nila. Of course, magkakasakit talaga ang tao na hinaharas mo, tineterrorize mo. Paliwanag ni VP Sara, ang kanyang mga staff ay ordinaryong tao lang at hindi mga politiko na sanay sa mga ginagawang panghaharas ng mga congressman na miyembro ng Quadcom, kaya matinding trauma ang inabot ng kanyang mga staff. Ako lang naman ang hindi nagkakasakit dahil politiko ako. You can terrorize me and harass me all you want. It does not matter to me. Pero these are ordinary Office of the Vice President employees. They are not politicians. They are ordinary citizens. So, pag hinaras mo yan, terrorize mo yan, ganyan talaga mangyayari. Dagdag pa ng ikalawang Pangulo na kanyang ipinapaintindi sa mga doktor ang medical history ng kanyang mga staff. Dok, i-clear nyo yan na mag-attend ulit. Kung sa susunod, diretsong stroke na yan. Ngayon, swerte tayo, hindi na stroke, hindi na heart attack. But the family has a history of heart attack. Lahat ng kanyang ang parents and some, I think some relatives, heart attack lahat ang ikinamatay. So ano ba, papaupuin pa ba natin doon tapos antayin natin ay na heart attack. Samantala, sa panayam ng media kay Dr. Joanne May Perez Refarial, tagapagsalita ng VMMC, na nakatutok sila sa pagmomonitor ng health conditions ni Atty. Lopez at Acosta. Veterans Memorial Medical Center or VMMC confirms that Mrs. Gina Acosta and Attorney Zuliaca Lopez remain under the care and close observation of our medical team. Both individuals are being closely monitored by a multidisciplinary team of healthcare professionals to ensure their health and well-being. Tumanggi naman si Dr. Refarial na magbigay pa ng karagdagang detalye patungkol sa kondisyon ng dalawang OVP staff. I'm so sorry. Unfortunately, we cannot disclose further information sa specifics. Again, it's also for security reasons. Alam natin na all of this, pati yung mga kung sino ang mga pumapasok, mga bisita, all of the questions related sa ating patients and sa operations and the updates on their health are all confidential and protected by data privacy law. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNA News.